Kabanata 711. Naramdaman ni Robbie ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang ulo. Siya ay likas na nanginginig at inilipat ang kanyang tingin sa taas. Si Fifi nag-number 2 sa ulo ni Robbie. Sigaw ni Jamie sabay turo kay Fifi. "Ew," sabi ni Ellie. Pinikit niya kaagad ang kanyang mga mata at nagkomento, "Napakagrabe." Pulang-pula ang mukha ni Robbie sa galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya ay umungol, "Fifi." Humihikbi si Fifi at mabilis na lumipad sa kabilang side bago dumapa sa sofa. Natatakot itong tumingin kay Robbie at sinabing, "Natatakot. Natatakot. Natatakot. Nag-number 2 ka sa ulo ko." Reklamo ni Robbie habang namumula ang kanyang maliit na mukha sa galit. Si Fifi siguro ay natakot sa tili na iyon ngayon lang, "Robbie. Huwag kang magalit dyan," sabi ni Henry. "Tara na maglinis ka muna." Pagkatapos noon, kumaway si Henry, at may nagmamadaling lumapit kay Robbie sa gilid. Hinugasan nila ang kanyang buhok. Sa kabutihang palad, ginagamit nila ang mas mahusay na kotse sa araw na iyon, at mayroon itong lahat ng kailangan nila. "Fifi, halika rito," utos ni Ellie habang iniaabot ang kamay sa ibon. Agad na lumipad ang loro sa kanyang mga bisig at pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang mabalahibong ulo nito. Parang sinisikap ng loro na palakihin ang babae. "Huwag na huwag kang mag-number 2 sa ulo ng iba, okay?" Matiyag ang turo ni Ellie. Kinuha ni Robbie ang kanya at seryosong-seryoso sa personal na kalinisan, at magagalit siya kung gagawin mo iyon. "Natatakot. Natatakot," walang katapusang ulit ni Fifi. "Ano yun, gayon paman?" "Natakot din ako," tanong ni Jamie. "Mukhang monster." "Akala ko ba ay agila?" sagot ni Spencer matapos pag-isipan ang sitwasyon. "Kakaiba, pero maaaring may iba't ibang uri ng hayop ang Broken Hill, at nakita namin ang paminsan-minsang mga ligaw na hayop, ngunit hindi dapat maging anumang agila sa paligid." "Sa palagay ko nagmula ang tili na iyon sa kotse," sabi ni Henry. Siya ay tumatanda na, ngunit ang kanyang sentido pa rin ay mas sensitibo kaysa sa karamihan. Nag-hypothesize siya, may nag-aalaga ba ng agila bilang isang alagang hayop? "Sino ang mag-iingat ng agila?" sabi ni Spencer habang nakasimangot. "Teka, si Erihal ay isang warrior clan, at chismis na may gusto si Mr. Lindbergh na panatilihing mga alagang hayop ang mga ligaw na hayop. Kanina, hinala namin na ang mga residente sa Northridge ay mula sa pamilyang Lindbergh. Mukhang totoo nga ang chismis. Ipaimbestigahan kay Bruce ang bagay na ito," malungkot na utos ni Henry. "Ayokong ipagsapalaran ng mga barbaro na iyon na saktan ang mga bata." "Naiintindihan," sagot ni Spencer, na pagkatapos ay nagbigay kaagad ng mga tagubilin. Sa kabilang banda, hinugasan ni Robbie ang kanyang buhok at ngayon ay pinatuyo ito ng hairdryer. Pinagmasdan niya ang kanyang ulo sa pamamagitan ng salamin. Walang natitira naman siya, ngunit hindi pa rin siya komportable. Ito ay parang nasa ulo pa rin niya ang mabahong tae. "Don't worry, Robbie, you're all clean now," pang-aaliw ni Henry. "I don't want to go to school anymore. Let me go home with you," pakiusap ni Robbie na nakakunot ang noo. Siya ay hindi makayanan ang ideya ng pagkakaroon ng baho ng tae sa kanyang ulo habang siya ay nasa paaralan. "Okay," sagot ni Henry. Si Robbie ay katulad ni Zachary. Pareho silang germaphobes. Hindi siya komportable hanggang sa umuwi siya at naglinis ng maayos. Nagpatuyo ng buhok si Robbie bago bumalik sa sofa at pinagpatuloy ang paggawa sa kanyang tablet. Narinig niya ang sinabi ni Henry at Spencer kanina, kaya gusto niyang malaman kung ang tili na iyon kanina ay galing talaga sa agila. Binuksan niya ang navigation system at mabilis na hinanap ang Rolls-Royce. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang mekanikal na kalapati sa ibabaw. Sa sandaling iyon, ang kotse ay naglakbay sa pangunahing kalsada at nakapark sa labas ng villa. Dalawang babae ang lumabas sa kotse at binuksan ang pinto bago naglabas ng hola. Isang agresibong agila ang nagpapahinga sa loob. Tili. Ang tili ng agila ay nagmula sa tablet at natakot ang lahat ng nasa kotse. Kinakapa ni Fifi ang mga pakpak nito na kinakabahan at nagtago sa mga bisig ni Ellie.
Takot na tawag nito. Si Ellie ay nasa katulad na kakilakilabot na anyo. Sa sobrang takot niya ay nakayuko siya sa sulok at siya ang cute na mukha ay namutla. "Don't worry, it's just a noise coming from my tablet," agad na sabi ni Robbie. "Anong nangyayari?" tanong ni Henry, na naguguluhan. "Inutusan ko ang aking mekanikal na kalapati na tiktikan ang vilya na iyon." Talagang pinapanatili nila ang isang agila bilang isang alagang hayop. Nang ibalik ni Robbie ang atensyon sa kanyang tablet, nakita niyang pumasok na ang mga babae sa vilya na may hola. "This is preposterous," galit na sigaw ni Henry. Mayroong 12-dosenang mga pagpipilian para sa mga alagang hayop, at ang mga taong iyon ay piniling panatilihin ang mga agila. Kaya ba nila itong kontrolin? "Alam ko, di ba?" Reklamo ni Spencer, na inakala na ito ay tumatawid din sa isang linya. Sabi niya, "I informed Mr. Zachary kaagad. Haharapin niya ang bagay ng naaayon." "Robbie, tingnan mong mabuti. Masasabi mo ba kung sino ang nakatira sa vilya na iyon?" Nais malaman ni Henry kung nananatili roon ang pamilya Lindbergh. Isang grupo lang ng mga babae. Tiningnan muli ni Robbie ang kanyang screen. Doon niya napagtanto na may nakatingin sa mismong camera na naka-install sa kanyang mekanikal na kalapati. Namumuo ang gulat sa loob niya. Mabilis niyang pinaikot ang mekanikal na kalapati, ngunit huli na ang lahat. Bang! Isang putok ang nagpaputok mula sa isang baril, at ang screen ni Robbie ay naging walang iba kundi static at puting ingay. "Ang aking kalapati." Sa sobrang galit ni Robbie ay napatalon siya. Nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao habang nababalot ng galit ang kanyang mukha. "Anong mali?" tanong ni Henry. "May bumaril sa aking mekanikal na kalapati," sagot ni Robbie. Labis siyang nabalisan nang siya ay umungol. "Masyadong masama iyon. Ganyan ka bastos," sabi ni Henry habang nakakunot ang noo. "Ang lakas ng loob nilang sirain ang imbensyon ng apo ko." Nilingon ni Henry si Spencer at inutusan, magpadala kaagad ng isang tao para turuan sila ng leksyon. "Naiintindihan," sagot ni Spencer. Kinuha niya ang telepono para ipadala ang kanyang mga tauhan para gawin ang trabaho. Kahit siya ay tinukoy, sabihin sa kanila na ang halimaw na iniingatan nila bilang isang alagang hayop ay nakatakot sa aming mga anak at aming alagang hayop. Gayun din, sila ay nakasira ng imbensyon ng ating anak, at dapat humingi ng paumanhin ng personal ang may-ari nito. Pagkatapos ibaba ang tawag, nilingon ni Spencer si Henry at tinanong, "Magagawa ba ito?" "Ano sa tingin mo?" tanong ni Henry habang inilipat ang atensyon kay Robbie. Nakita ito ni Henry bilang isang pagkakataon na mapalapit kay Robbie, at ang una ay naninindigan sa pagtulong sa kanyang apo sa tuhod na binubuli. "This will do for now," sabi ni Robbie habang nakasimangot. Siya ay galit na galit, ngunit siya ay isang makatwirang tao pa rin. He pointed out, "Natiktikan ko sila gamit ang mechanical dove ko, kaya ako rin ang may kasalanan. Kaya lang hindi nila ginawa, at kailangan itong barilin. Baka kinausap muna nila tayo." "Tama ka," papuri ni Spencer habang tumatango. Gayun din, ilegal para sa kanila na panatilihin ang isang agila bilang isang alagang hayop sa bansang ito, galit na reklamo ni Robbie. At ito ay nakatakot kay Fifi ngayon. Paano kung hindi sinasadyang magkita sila sa himpapawid? Kakainin sana ng agila na iyon si Fifi. Natatakot, tawag ni Fifi. Mabilis itong yamakap sa mga bisig ni Ellie. Sa sobrang takot ay nanginginig sa lahat ng dako na parang isang agila ang talagang naruroon upang kainin ito. Tama iyan. Protesta ni Jamie na nakakuyom din ang mga kamao. He huffed, "I am a good fighter, but ako ay hindi kailanman pa nakipaglaban sa isang agila dati." Si Ellie naman, natakot siya kaya umiyak siya. "Don't be scared, Ellie. I will protect you," saad ni Jamie habang hinahaplos ang maliit nitong ulo. "Tama si Robbie," komento ni Henry habang tumatango, "huwag kang mag-alala. Haharapin ko ang bagay na ito at panatilihin na ligtas ang lahat." "Salamat po, Lolo." Sina Ellie at Jamie ay lumipad sa mga bisig ni Henry upang pasalamatan siya. "Salamat, Lolo." Nagpasalamat din si Robbie kay Henry. Ang dalawa sa kanila ay malayo sa nakaraan,
ngunit sa wakas ay nakayanan nila upang gawing mas mabuti ang mga bagay. Dapat kong tawagan at ipaalam kay Mr. Zachary ang tungkol dito. Hindi mapakali si Spencer, kaya pumunta siya sa gilid para tawagan si Zachary. Hindi nagtagal ay nakonektado ang tawag. Mr. Spencer, bati ni Zachary. Mr. Zachary, narinig mo na kung paano ko tinawagan si Bruce para harapin ang mga residente sa Northridge, tama ba? Oo, haharapin ko ito ng naaayon. Sila ay binaril at sinira ang mekanikal na kalapati na inimbento ni Mr. Robbie, at siya ay galit na galit. Si Mr. Noct ay planong harapin ito ng personal para patahimikin si Mr. Robbie. Hindi, huwag. Mabilis na sigaw ni Zachary. Ha! Maliit na bagay lang ito, kaya ko itong harapin. Bakit personal na pupunta si Lolo? Sabi ni Zachary bilang nag-isip siya ng dahilan at idinagdag. Masyado na siyang matanda para tumakbo at makipag-away para sa mga bagay ng bata. Sobrang nakakahiya. I think so too, mahinang sagot ni Spencer bago niya idinagdag, pero hindi ko siya mapipigilan. Why don't I do this? I asked Bruce to talk to them and make sure na babantayan nila ang agila. Ako ay ayusin pa ang iba pang mga bagay kapag nakabalik na ako. Pakiusap, pigilan ang aking lolo sa pagpunta doon upang magturo ng isang leksyon sa kanila. Ayaw ni Zachary na makilala ni Henry si Charlotte, kung hindi, baka mas lalong lumala ang mga pangyayari. Naiintindihan. Nang matapos na ni Spencer ang tawag, hinimok ni Henry, paano na? Nandyan na ba siya? Mr. Zachary has sent someone there, but he'll need some time. Huwag natin siyang madaliin. Natatakot si Spencer na ang mga bagay ay mauwi sa isang malaking gulo. Sa tuwing ang mga apo ng matanda ay kasangkot, si Henry ay magsisimulang kumilos na parang isang bata. Kung kaya niyang maglakad, sigurado si Spencer na si Henry ay pupunta sana doon para bugbugin sila. Okay, tumango si Henry. He then consoled Robbie, don't worry. I definitely stand up for you. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Spencer na mapabuntong hininga. Si Henry ay palaging isang mapagmataas na tao, hindi na niya kailangan na subukan ang kanyang makakaya upang payapain ang isang tao dito sa paraan sa nakaraan. Ngayong matanda na siya, marami na siyang pinaghirapan sa tatlong batang ito. Not to mention kailangan pa niya humanap ng mga paraan para mapabuti ang relasyon nila ni Robbie. Mr. Noct, binibigay mo talaga ang lahat para dito. Samantala, ganoon din ang iniisip ni Ben. Sinusubukan mong bawiin si Miss Wind habang tinatago ito kay Mr. Noct ng sabay. Higit sa lahat, lumipat talaga sila sa Northridge at naging kapitbahay natin. Ngayon na lahat tayo ay gumagamit ng parehong daan, makakabangga natin siya sa wakas. Kaya kailangan kong ibalik si Lolo sa M-Nation. Naramdaman pa ni Zachary na may paparating na sakit ng ulo. Bumalik si Mr. Noct sa pagkukunwari na ang mga bata ay nag-e-enroll sa paaralan, ngunit kung ano ang gusto niyang gawin ay upang mapabuti ang kanyang relasyon sa kanila. Bukod dito, sinusubukan din niyang pangasiwaan ang iyong relasyon kasama si Miss Blackwood, bulong ni Ben. Sa tingin ko ay hindi siya madaling umalis. May ipinaalala ka sa akin, sabi ni Zachary. Maglaan ka ng oras. Pupunta tayo sa Seren Hospital ngayong gabi. Naiintindihan. Tumango si Ben. Sakto namang nagring ang phone ni Zachary. Kinuha niya ito at binati, hello. Mr. Noct, dumating na si Sir Louis sa airport. Hinihintay namin siya ni Mr. Sturt dito. Gayunpaman. Napaatras si Lucy bago niya tinakpan ang bibig para bumulong. May nakita akong isang tao mula sa Lindbergh Corporation. They're everywhere, aren't they? Umangat ang sulok ng labi ni Zachary. Si Charlotte Lindbergh ba doon? Parang hindi ko siya nakita, biglang huminto si Lucy. Teka, nakita ko na siya. Kararating lang niya. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Zachary. Pupunta ako dyan. Okay. Matapos tapusin ang tawag, sinenyasan ni Zachary si Ben at nagutos sa airport. Tumango si Ben. Naiintindihan. Si Luis mula sa F-Nation ay isang lumang kliyente ng Divine Corporation, at siya rin ay isang matandang kaibigan ni Zachary.
Ang kanilang maraming taon ng pakikipagtulungan sa negosyo ay naging kaaya-aya. Sa pagkakataong ito, narito si Luis sa HCT upang pag-usapan ang isang proyekto kasama si Zachary, at nakita ni Zachary ang kanilang pagpupulong bilang isang bagay na napakahalaga. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, dumating ang mga tao mula sa Lindbergh Corporation sa airport bago niya ginawa. Inagaw na ng Lindbergh Corporation ang ilang proyekto mula sa Divine Corporation. Sa pagkakataong ito, walang paraan na hahayaan ni Zachary na muli ang Lindbergh Corporation. Ito ay hindi lamang para sa kumpanya ngunit para rin ito sa kanyang pagmamalaki. Gusto niyang pigilan si Charlotte. Madaling inikat ni Marino ang sasakyan sa paligid ng trapiko na parang isda sa tubig, at hindi nagtagal, nakarating na sila sa paliparan. Kasama ang isang grupo ng mga lalaki sa likuran niya, si Zachary ay sumugod sa pintuan upang makita si Luis na naglalakad palabas sa pribadong daanan. Si Luis ay isang lalaking may perpektong mukha at asul na mga mata, mukhang isang prinsipe na lumabas sa isang mitolohiya na aklat. Siya ay mahilig din sa musika, at siya ay isang kilalang pianista. Mr. Knock, dito, nagmamadaling lumapit si Lucy. Sa sandaling nalaman ni Mr. Sturck na darating ka, umalis siya. Ang mga tao mula sa Lindbergh Corporation ay naghihintay sa labasan. Nakuha ko. Nang malapit nang maglakad si Zachary palapit kay Luis, isang malamyos na boses ang bumungad sa kanyang tenga. Luis. Charlotte. Nilampasan ng tingin ni Luis si Zachary at napunta kay Charlotte. Siya ay kawili-wiling nagulat. Pagkatapos, humakbang ito at niyakap siya. Hindi siya tinanggihan ni Charlotte. Sa halip, siya ay naging sobrang intimate kay Luis hanggang sa puntong parang sila ay isang mag-asawang baliw na umiibig. Habang pinagmamasdan sila, napakunot ang noo ni Zachary. Nang hindi niya namamalayan, naikuyong niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Anong nangyayari? Nanlaki ang mata ni Ben sa gulat. Kilala ni Sir Luis si Miss Lindbergh. Natatakot ako na hindi ito kasing simple, itinuro ni Marino. Hindi nagtagal, naalala ni Zachary ang kanyang sarili at humakbang patungo sa kanila. Luis. Noon lang binitawan ni Luis si Charlotte, ngunit ang isang braso nito ay nanatiling nakasabit sa balikat nito. Paglingon niya, ngumiti siya kay Zachary bago nagsalita sa kanyang wika. Zachary, hayaan mo ako na ipakilala kita sa isang mabuting kaibigan ko, si Charlotte Lindbergh. Kailan kayo naging magkaibigan? Si Zachary ay nagsasalita kay Luis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Charlotte. We've known each other for 2 years now, nakangiting sabi ni Luis. Charlotte, ito ang mabuting kaibigan na nabanggit ko, si Zachary. Matagal na kaming magkakilala, sagot ni Charlotte habang nakasandal siya sa mga bisig ni Luis, ginagawa siya na mukhang mas maliit pa. Nagkita pa kami kahapon. Oh, ganun ba? Nagulat si Luis. Paano niyo nakilala ang isa't isa? Nagkita kami sa trabaho. Ang Filipiniya ni Charlotte ay matalas, at ito ay isang malaking kaibahan sa Charlotte Wind mula sa 2 taon na ang nakaraan, na halos hindi makapagsalita ng Austronesian. Luis, parang hindi mo siya gaanong kilala, simula ni Zachary habang nakatitig sa kanya. Siya ang anak ng pamilya Lindbergh at ang nakababatang kapatid na babae ni Danrick. Ano? Namutla si Luis nang bigla niyang binawi ang braso niya sa balikat ni Charlotte. Ikaw ay kapatid ni Danrick. Tama iyan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Charlotte. Di ba sabi ko may sikreto akong sasabihin sa'yo sa susunod na magkita tayo? Pero, tumingin si Luis sa kanya habang nakakunot ang noo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya ay nagdusa mula kay Danrick at may mga plano sa nakaraan, at mula noon, lumalayo na siya sa lalaking iyon. Never siya na naisip na si Charlotte ay magiging kapatid ni Danrick. What's wrong? Ayaw mo bang makipagkaibigan ngayong nalaman mong kapatid ako ni Danrick? Hamalakhak si Charlotte. Hindi. Mabilis na umiling si Luis. Sinabi ko naman sa'yo na magkaibigan tayo habang buhay, pero... Sige. I stop intervening in your business conversation, putol ni Charlotte. Matapos masulyapan si Zachary, tumalikod na siya para umalis.
Charlotte, nag-aatubili na tawag ni Luis. Bilang tugon, lumingon si Charlotte at binigyan siya ng nakakaakit na ngiti. Tama na, wala na siya, sambit ni Zachary. Nakakatakot ang tono nito dahil sa pagkairita. Hindi ko akalain na siya ang kapatid ni Danrick. Nakatulala pa rin si Luis at pilit na kinakalma ang sarili mula sa realisasyon. Kilala mo siya, ngunit hindi mo alam ang kanyang pagkatao. Tanong ni Zachary habang hinihila si Luis. Paano ka makilala siya? Nakilala ko siya 2 taon na ang nakalipas sa isang piging. Ang kanyang pagpapiano ay mahusay, at nagustuhan ko ito kaagad. Noong tumutugtog siya sa entablado, kulang ng kalahating pahina ang kanyang music sheet. Nagpatuloy pa ako sa stage upang tulungan siya sa kanyang mahirap na sitwasyon. Ay, oo, I think nandoon ka rin. Sa katunayan, iniisip ko ikaw ang nag-host nito. Nasa Ashenville Garden iyon. Habang inaalala ni Luis ang nakaraan, nagpakawala siya ng isang mahaba at tahimik na buntong hininga. 2 taon na ang nakalipas. Agad na naalala ni Zachary ang nasabing piging. Nagkaroon siya ng project cooperation with Sharon, at nagkaroon siya na nag-host ng isang piging sa Ashenville Garden. Noon, gumanap si Charlotte sa entablado bilang kay Olivia na kapalit, at si Luis ay pumunta sa entablado upang tulungan siya. Dapat ay pinigilan ko siya sa pag-iisip tungkol sa kanya noon at doon. Hindi ako makapaniwalang sinusubukan niyang nakawin sa akin ang babae ko ngayon. Kabanata 715, nakasuot siya ng mask noon. Paano mo siya nakilala? Pagtataka ni Zachary. Ang kanyang mga mata ay isang uri ng ungol kay Luis nang mawala muli ang kanyang sarili sa malalim na pag-iisip. To be honest, before she performed the piece, nakita ko na siya. She was exceptionally ay na nanguhuli nang bumaba siya ng sasakyan. Kinuhanan ko pa siya ng litrato. Sa pagkakataong iyon, inilabas ni Luis ang larawan sa kanyang wallet para ipakita kay Zachary. Sa katunayan, ito ay si Charlotte mula sa 2 taon noon. Noon, pinilit ni Sharon si Charlotte na magsuot ng sexy evening dress. Nang hamihip ang simoy ng gabi, ang gilid ng kanyang palda ay pumapalpak, at sinusubukan niyang itago ito pabalik. Mapang-akit pero puro pose niya noong mga oras na iyon. Sa sandaling iyon, si Luis ay nakatago sa kanya. Nakatitig sa larawan, kumunat ang noo ni Zachary. Hindi niya naisip ang handaan noong nakaraang 2 taon at tutulungan sana niya si Luis at Charlotte na magsama. Nagsuot siya ng mask noong nag-perform siya sa entablado, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, nahulaan ko na siya iyon. Gayunpaman, para masigurado kung tama ako, sinundan ko siya sa backstage pagkatapos ng kanyang performance at nakita kong tinanggal ang mask niya. Ang ganda ng paningin mo. Pinutol siya ni Zachary, ayaw nang makarinig pa. Ang nakakatawa ay noong nakilala ko siya sa Pillars Royal Theatre, wala siyang maalala tungkol dito. Patuloy ni Luis, na hindi pinansin ang pagkagambala ni Zachary. Inilabas ko ang larawan at ipinakita ito sa kanya, ngunit sinabi niya sa akin na hindi siya iyon. Baka ayaw niyang aminin kung ano man ang ginawa niya noon, ang kalahating pusong sagot ni Zachary. Hindi iyon. Umiling si Luis. Siya ay may sakit, at nawala ang kanyang mga alaala. Ano? Napahinto si Zachary sa kanyang kinatatayuan. Talaga? Oo, sigurado si Luis. Kahit ngayon, hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. She has to take her meds araw-araw, at naaalala lamang niya ang mga bagay mula sa kanyang pagkabata. Wala siyang maalala mula sa kanyang nakaraan. Nang marinig ang kanyang mga salita, isang mataimtim na tingin ang gumapang sa mukha ni Zachary habang libu-libong mga pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip. Kung totoo man ang sinasabi ni Luis, hindi na talaga ako maalala ni Charlotte. Ibig sabihin siya ay hindi niya naaalala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi rin ba niya naaalala ang triplets? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zachary ang isang bagay na mahalaga. Mahal na mahal ni Charlotte ang kanyang mga anak. Ngunit mula nang bumalik siya, hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa kanyang mga anak, lalo na't hinanap sila. Kakaiba talaga ang ugali na iyon sa kanya. Isa pa, malapit siya kay Mrs. Berry.
Gayunpaman, hindi niya binanggit ang kakilakilabot na pagkamatay ni Mrs. Berry na nangyari noon. Walang makatwirang dahilan para ipaliwanag ang kanyang kakaibang mga pag-uugali maliban sa pagkawalan ng kanyang memorya. Nawala ba talaga ang alaala niya? Kaya ba ginagamit siya ni Danrick laban sa akin? Zachary. Ang boses ni Luis ang nagpabalik sa isipan ni Zachary sa realidad. Pagkatapos ay sinabi ni Zachary, hayaan mo ako na magpahinga muna kayo sa hotel. Ano bang problema mo? Mukhang distracted ka, tanong ni Luis. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, sagot ni Zachary. Tapos, dagdag pa niya, that woman's a complicated character. Dapat lumayo ka sa kanya. Sa palagay ko ay hindi siya komplikado, at sa palagay ko siya ay misteryoso, sabi ni Luis, na hindi sumasang-ayon sa mga salita ni Zachary. Na-encounter ko siyang muli sa F-Nations Royal Concert noong nakaraang taon bago ko ipagtapat ang aking pagmamahal sa kanya at nagsimula siyang ligawan doon. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na maaari lamang kaming maging magkaibigan. Akala ko wala akong anumang pagkakataon, ngunit tingnan kung gaano siya kahanga-hanga sa akin kanina. Ramdam ko ang apoy ng pag-asa na nagninangas muli. Ganito ang panliligaw ng mga babae sa mga lalaki, malamig na pahayag ni Zachary. Sa madaling salita, siya ay isang skimming beach. Anong beach? Hindi maintindihan ni Luis ang ibig niyang sabihin. Anyway, she's nothing but poison, kaya huwag kang lalapit sa kanya, Zachary uttered, planning to mislead him. Maraming maganda at sweet na babae sa H-City. Ipapakilala ko sila sa iyo ngayong gabi. No way. I'm not that kind of person, agad na pagtanggi ni Luis. Kami mula sa F-Nation ay mga tapat na tao na dumikit lamang sa isa. 10:00 ng gabi, sinundan ni Luis si Zachary sa sultry night. Nakatitig sa fluorescent lights at pulutong ng mga magagandang babae, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. I can't believe na may mga lugar na kasing nakakakilig bilang ito. May darating pa, nakangisi pang tukso ni Zachary. Pagkatapos mong umalis sa lugar na ito ngayon, hindi mo naisipin ng mabuti ang babaeng iyon. Si Charlotte ang ibig mong sabihin. Nang lumitaw ang mukha ni Charlotte sa isip ni Luis, bigla niyang naramdaman na parang siya ay nagkakamali sa pagpunta dito. I still think she's great. Kung nalaman niyang nakapunta na ako dito, I'm sure gagawin niyang magalit. Kalimutan mo na, babalik ako. Dahil doon, umikot si Luis at aalis na sana nang may isang magandang babae na nakasuot ng sexy na damit na may temang pusa na bumagsak sa kanyang mga braso. Bulong niya, hoy, guwapo. Saan ka pupunta? Agad na nanlaki ang mga mata ni Luis habang ang tingin nito ay bumaba sa kanyang collarbone at pababa. Nang makita niya ang dibdib, lalong nanlaki ang kanyang mga mata, at nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang ilong. Humajek-hik ang dalaga habang tinatakpan ang bibig. Nako, baka mag-freeze ng alak yan at ma-nosebleed mo. Pagkasabi noon, sinenyasan ng dalaga ang iba pang babae na akayin si Luis papasok kay Zachary na pribadong silid. Pinaalala ni Sir Luis ang unang pagkakataon na narito ako sa sultry night, na pabuntong hininga si Ben. Tulad niya, sobrang nahihiya ako at hindi komportable. Pero kalaunan, pinahamak mo ako. Nanlilisik kay Zachary na malungkot, nagreklamo siya, ngayon ako ay ganap na hindi nababahala sa lahat. Hindi ba maganda iyon? Nagkakaroon ka ng immunity dito. Ngumisi si Zachary. Kahit na madalas mong gawin ito sa lugar, virgin ka pa. Siguradong matigas iyon. Mr. Knock, paano mo? Namula si Ben. Lumawak ang ngiti ni Zachary bago siya pumasok sa kwarto. Si Marino, na nasa tabi ni Ben, ay nagtanong, Ben, birhen ka ba talaga? Isara mo. Sinamaan siya ng tingin ni Ben. Sa lahat ng natutunan mo, bakit mo natutunan kung paano maging tsismoso? Nakatulala si Marino habang pinagmamasdan si Ben na pumasok sa silid. Noon ang dalawang batang babae ay nakasuot ng kuneho. Lumapit siya sa huli, magaling siyang gumalaw sa paligid nila, na hindi nababagabag sa kanilang pagsulong. Nang makita iyon, lalong lumaki ang paggalang ni Marino sa kapwa lalaki. Ngayon, si Ben ang naging huwaran niya.
Kailangan kong maging maprinsipyo at walang kasira na tulad niya. Sa silid ng VVIP ay isang tanawin ng isang mapagbigay na pamumuhay. Mayroong lahat ng uri ng hostess mula sa mga kuneho hanggang sa mga mature at sexy na babae. Sa ngayon, nawala na si Luis sa kanyang sarili sa paraisong ito. Habang pinalibutan siya ng grupo ng mga magagandang babae sa sopa at pinaiinom siya ng alak at nakanganga, iniwas ni Ben ang tingin sa kanya. Si Luis ay tulad ng isang bilanggo na nahuli sa pagitan ng kanyang mga pagnanasa at moral. Bumaon ang kanyang mga daliri sa balat ng sopa habang nagpupumiglas siya ng buong lakas sa kanyang puso. Huwag mo akong ipin. Bumaba ka sa akin hoy, huwag mong tanggalin ang sinturon ko. Itigil mo na ang paghawak sa hita ko. Huwag kang umupo lang sa akin. Zachary, iligtas mo ako. Mahirap para kay Luis na magsalita ng lokal na wika, at siya ay nahihirapan sa pag-iisip at pisikal. Habang pinagmamasdan ni Zachary ang nagmamakaawa na si Luis, napagtanto niyang lumuluha ang mga mata at malungkot na tingin ang huli. Pinipigilan ang sarili sa pagtawa, saka gumawa ng gesture si Zachary. Kaagad, inalis ni Ben at Marino ang mga kabataang babae, na mabilis na naghihirap sa kanilang sarili. Sa loob ng ilang segundo, muling tumahimik ang silid. Nakahiga si Luis sa sofa habang pinupunasan ang butil ng pawis sa noo. Kahit na pagkatapos ng ilang minuto huminga ng malalim, hindi pa rin niya maalala ang sarili. Okay ka lang ba? Sinulyapan ni Zachary ang reaksyon ng kausap bago sinulyapan ang umbok sa pagitan ng mga hita. Ayos lang ako. Nagmamadaling kumuha si Luis ng unan para takpan ang harapan niya. Ang mga babaeng iyon ay mabangis. Hindi mo gusto? Sinasadyang tanong ni Zachary. Then I won't ask them to enter anymore. Let's drink sa halip. Hindi yun, nagmamadaling paliwanag ni Luis. Mahirap para sa kanila na magtrabaho sa trabahong ito. Dapat nating suportahan sila sa abot ng ating makakaya. Kung ganoon, bakit ka sumigaw ng tulong kanina? Tinaasan siya ni Zachary ng isang kilay. Muli, natagpuan ni Luis ang kanyang sarili na umuugoy-ugoy sa pagitan ng pagsuko sa kanyang mga pagnanasa at nakikinig sa kanyang katwiran. Sa totoo lang, appetizer lang iyon. It's nothing worth mentioning. Tinapik ni Zachary ang balikat niya bago nagsiwalat ng misteryosong ngiti. Ang highlight ay kung ano ang susunod. Ano ang highlight? Muling nagningning ang mga mata ni Luis sa pananabik. Siguro kailangan na nating kalimutan, biglang ungol ni Zachary bago bumalik sa dati niyang pagseryoso sa estado. Sabi mo ang mga tao mula sa F-Nation ay mga tapat na tao na nananatili sa isa. Hindi kita mabahiran ng ganito. Sandali, sabi ni Luis. Paano ito matatawag na pagdumi sa akin? Curious lang ako, gusto kong maranasan itong makulay at kawili-wiling mundo. Huwag kang mag-alala, mananatili akong tapat sa loob. Ganun ba? Pinunasan ni Zachary ang kanyang mga templo, na tila pinipilit niyang ibalot ang kanyang ulo sa sagot ni Luis. But you said you'll do Charlotte wrong by doing this. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, hindi sinisisi niya ako sa pagiging bad influence niya. Huwag mong hayaang malaman niya ang tungkol dito, mabilis na itinuro ni Luis. Wala akong gagawing masama, I swear. Curious lang ako, hindi ako lalabas lahat. Sa tingin ko, dapat nating kalimutan ang tungkol dito, pagtanggi ni Zachary. Mas mainam na ipagpatuloy mo ito pabalik sa F-Nation. Kapag nalaman ito ng tatay mo, sisisihin niya ako sa pagiging bad influence. Iyan ang problema. Nabuhay ako sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagiging magulang, at hindi ako kailanman lumabag sa isang patakaran mula noong ako ay isang bata. Kaya nga wala akong alam, bulong ni Luis na nalungkot. Nalaman ko lang na nagkaroon ng isang kapana-panabik na lugar sa mundo pagkatapos pumunta dito ngayon. Exciting! Mukhang naghihirap ka. Tinitigan siya ni Zachary, at nakaramdam ng saya. Parang mga ganyan ang mga babae ay mga demonyo at halimaw na lalamunan ka. Kinabahan lang ako. Hinatak siya ni Luis na mukhang balisa. Itigil ang dili-dalaying at simula ng highlight. Sige, kung ganoon. Dahil sabik kang makita ito, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mundo.
Pagkatapos ay ipinalakpak ni Zachary ang kanyang kamay, at nagsimulang tumugtog ang kakaibang musika sa silid. Susunod, isang grupo ng mga kabataang babaeng nakasuot ng belo at puting damit ang pumasok sa silid habang pinapalibutan ang isa pang dalaga na nakapula. Naghiwalay ang mga babaeng nakaputi bago nagsimulang sumayaw ng Ibiken dance ang babaeng naka-red. Habang nag-iiba ang ritmo ng musika, ang kanyang balakang ay nanginginig sa mas mabilis na tulan habang tinitingnan niya ang kanyang mapang-akit na tingin kay Luis. Ang kanyang pulang damit ay ang perpektong kaibahan laban sa nakapaligid na mga kabataang babae na may puting damit. Bukod dito, manipis ang kanilang mga belo, at malabong nakikita ni Luis ang maliksi nilang katawan na gumagalaw sa ilalim nito. Napatulala siya sa tanawin nang siya ay nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Buong oras, sinusundan ng tingin niya ang galaw ni Red habang ang puso niya ay bumilis. Parang uminit ang dugo niya sa kilig. Sa sandaling iyon, inabot sa kanya ni Zachary ang isang piraso ng tisyo, hudyat na panasan niya ang kanyang dagwang ilong. Gayunpaman, ang mga mata ni Luis ay nakatuon sa dalagang iyon, at hindi niya namalayan ang ginawa ni Zachary. Nang tinapik ni Zachary ang kanyang siko ay muli siyang bumalik sa kanyang katinoan. Matapos kunin ang tisyo na nilagay sa ilalim ng ilong niya, ibinalik niya ang atensyon sa dalaga at nagpatuloy sa pagtitig. Tinapik ang balikat ni Luis, napangiti si Zachary. Ano sa tingin mo ang highlight na ito? Ito ay mahusay, nataranta namang tumanggo si Luis. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong pagkabigla. Bilang isang tao na lumaki sa ilalim ng panuntunan ng mahigpit na pagiging magulang, hindi pa siya nakakita ng ganitong tanawin bago ngayon. Kaagad na ipinagkaloob sa kanya ang enlightenment upang maranasan ang ganoong kapana-panabik na palabas sa kanyang unang pagkakataon dito. Bakit hindi ako gumawa ng ilang mga kaayusan? Tukso ni Zachary, she's pure and skillful. I'm sure gagawin niyang pagsilbihan ka ng mabuti. Hindi ko akalain na gagana iyon. Ang kaunting mga labi ng pagkamakatuwiran ni Luis ay nagsasabi sa kanya na huwag gawin ito. Gagawin ko, tingnan mo lang. Wala akong magawang seryoso. Totoo yan. Tumanggo si Zachary nang walang sinabi pa. Gayunpaman, sumandal siya sa sofa at nagsimulang humihigop sa kanyang alak na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang babaeng nakapula ay dahan-daang sumayaw patungo kay Luis. Sa mabilis na pagwagayway ng kanyang kamay, damapo ang kanyang belo kay Luis, at naamoy niya ang mahinang halimuyak mula rito. Patuloy na nakatitig sa kanya si Luis, ang lakas ng tibok ng puso niya hanggang sa malapit na itong kumabog sa kanyang dibdib. Napalunok siya, matapos siyang sulyapan, tumingin si Zachary kay Ben. Agad na umatras si Ben mula sa silid ng tahimik. Nagpatuloy sa pagsasayaw ang babaeng naka-red at tinutukso si Luis. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya bago umikot at bumagsak sa mga bisig ni Luis ng perpekto ang arko. Halos kaagad, kinilig si Luis. Tapos, nanigas siya. Nang damapo ang kanyang tingin sa kanyang magandang mukha, hindi na niya maalis ang mga mata. Pag-abot, ikanawit ng dalaga ang kanyang kamay sa kanyang leeg at dinampi ang kanyang mapupulang labi sa kanyang mga pisngi. Nang malapit na siya sa tenga niya, marahang kinagat niya ang earlobe niya. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Luis bago siya nagsimulang manginig sa kaba. Subconsciously, nakalahad ang kamay niya para hawakan ang bewang niya. Ang kanyang mga payat na daliri ay marahang dumampi sa kanyang dibdib bago bumaba at huminto sa kanyang mahahalagang bahagi. Pagkatapos, matapos siyang bigyan ng isang kindat, umikot siya. Hoy! Walang malay na sigaw ni Luis, ngunit wala na siya. Sumunod sa kanya palabas ang grupo ng mga babaeng nakaputi. Parang mga paru-paro, nawala sila sa isang iglap ng mata. Matagal na tinitigan ni Luis ang pintuan bago siya nakabalik sa kanyang katinoan. Lumapit si Zachary sa kanya, tinanong niya, bakit wala na sila? Sabi ko ako ang mag-aayos, pero dahil ayaw mo sa kanila, natural lang na kailangan nilang umalis ka na, sagot ni Zachary na walang magawa. Kung tutusin, may iba pa silang misyon na dapat gawin. Misyon? Anong mga misyon? Tanong ni Luis na mukhang balisa. Mas marami pang naghihintay na makita siyang sumayaw maliban sa iyo, sabi ni Zachary.
Siya ang top hit sa Sultry Night kamakailan. Asked her to come back. I'm getting her for the night, sabi ni Luis. Para sa gabi. Nagtaas ng kilay si Zachary. Ay nauutol na sabi ni Luis habang namumula ang mukha. Sigurado ka ba? Ako na ang mag-aayos, kung ganoon. Nakatitig sa kanya, saka nagtanong si Zachary, lukong at your mahiyain na ugali. Don't tell me, virgin ka pa ba? Siyempre hindi ako. Mas namula si Luis. Mayroon akong mga relasyon. Nakikita ko. Tumango si Zachary. Kung gayon, bakit ka nag-aatubili? Ang isang lalaki ay kailangang maging mapagpasya. Ako ay mapagpasya. Nagpanik si Luis. Hilingin mo siyang bumalik. Sa isang kilos mula kay Zachary, agad na umalis si Marino upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Maya-maya, ang babae sa pula ay bumalik. Magsaya ka. Ibinaba ni Zachary ang kanyang baso at tumayo, aalis na sana. Hoy! Pinigilan siya ni Luis. Aalis ka na. Dapat ba akong manunood ng palabas dito? Ngumisi si Zachary. Don't worry. She's no monster, she hindi ka lalamunan. Magsaya ka. Pagkasabi noon, hinila niya ang shirt niya mula sa pagkakahawak ni Luis at humakbang palabas. Sumunod naman sa likod niya ang mga subordinate niya at lumabas ng kwarto kina Luis at sa dalaga. Nang magsara ang pinto, yumuko ang dalaga kay Luis bago bamulong ng, Sir Luis, I'm Amber. Hello? Amber. Nang inig na naman ang buong katawan ni Luis. Ang ganda ng sayaw mo. Yun lang ba? Ang sayaw ko lang. Umusad sa kanya na parang mabangis na kuting, pinaupo siya ni Amber. Sa may pintuan, nang makita ni Zachary ang eksena, umangat ang gilid ng kanyang labi. Alam niya ang pagsunod sa panuntunan ng maharlikang tulad ni Luis ay hindi makakayanan ang toksong tulad nito. Mr. Knock, nandito si Miss Lindbergh. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mr. Knock, nandito si Miss Lindbergh, bulong ni Ben sa likod niya. Okay, tumango si Zachary bago umalis. Sa wakas na pagtanto ko kung gaano kasaya ang gumawa ng masasamang bagay. Ito ay medyo kasuklam-suklam, Ben mumbled sa ilalim ng kanyang hininga. Ano iyon? Kumunot ang noo ni Zachary. I mean, nagmamadaling paliwanag ni Ben. Mr. Knock, you're breaking your back just to help your friend have sa isang babae. Hindi tama iyon, di ba? Tinuro ni Zachary. Ang ibig mo bang sabihin ay sinaksak ko ang kaibigan ko sa likod para lang sa babae? Natahimik si Ben, walang lakas ng loob na sabihin iyon. Ang tanging ginawa niya ay ipinikit ang kanyang mga mata ng maingat. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay, sabi ni Zachary. Lalaki na si Luis pagkatapos nito. Oo, dapat niyang pasalamatan ito, matamlay na sagot ni Ben. Nagiging sarcastic ka ba? Sinilip siya ni Zachary. Talagang hindi, sabi ni Ben habang agad niyang itinuwid ang kanyang likod. Palagi akong nasa side ni Mr. Knock. Lahat ng ginagawa ni Mr. Knock ay tama. Tama iyan. Tumango si Zachary bilang kasiyahan. Miss Lindbergh. Nang makita ni Ben ang pamilyar na figure, hindi napigilan ni Ben ang paghinto. Bakit siya nandito? Noon nagtaas ng ulo si Zachary. Sa hindi kalayuan sa kanila, ilang babaeng bodyguard ang naglilinis ng landas sa karamihan. Ang tumahak sa malinis na landas ay walang iba kundi si Charlotte. Agad namang pumasok si Zachary sa private room sa gilid. Ganun din, pumasok na rin si Ben at ang iba pa. Miss Lindbergh, masyadong maingay ang lugar na ito. Lalabas na lang tayo. Tama siya, paraiso ito para sa mga lalaki, hindi para sa atin. Masyado kayong nag-uusap, boses ni Charlotte sa malamig na tono. Agad na tinakpan ni Lupin at Morgan ang kanilang mga bibig. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa corridor hanggang sa mapunta ang kanilang mga tingin sa black and golden private na misteryosong label ng silid. Habang nakatitig si Charlotte sa pinto ng private room, isang kakaibang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang imahe na dumaan ng lalaking nakamaskara,
at ang kanyang mga mata ay parang may gustong sabihin sa kanya. Pumikit si Charlotte. Nang muli niyang buksan ang mga ito, wala na ang imahe. Gayunpaman, tila pamilyar ang lahat sa paligid niya. Habang umaalog ang kanyang mga hakbang, lumingalinga siya sa paligid at sinubukang alalahanin kung kailan siya bumisita sa lugar na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Miss Lindbergh, kamukha iyon ng mga tauhan ni Sir Louis. Itinuro ni Lupin ang harapan. Sa labas ng VVIP room ay may 2 bodyguard ng F-Nation. Nandito ba talaga si Sir Louis? Bulalas ni Morgan. I've always thought he's a noble and moral man. I never thought. Baka nandito lang siya para makipagkita sa isang kaibigan. Parang hindi natarante si Charlotte sa bagong kaalaman habang siya ay nagpapatuloy pasulong. Miss Lindbergh. Nang makita siya ng 2 bodyguard ng F-Nation, bigla silang nataranta. Habang kumikislap ang kanilang mga mata sa paligid, kinakabahan silang nagtanong, bakit ka nandito? Nasa loob ba si Louis? Pag-alis ng mga mata sa kanila, dama po ang tingin ni Charlotte sa bintana ng silid. Sa dim lights, malabo niyang nakikita ang matigas na anyo ni Louis sa sopa at ang babaeng nakapula sa kanya. Parang gusto siyang itulak ni Louis, pero at the same time, gusto niya itong yakapin. Saglit para bang si Louis ay isang dalagang pinipilit ng kung sino. Nakataas ang isang kilay, itinaas ni Charlotte ang kanyang paa para sipain ang pinto. Bang! Ang malakas na ingay ay nakatakot sa mga buhay na liwanag ng araw sa labas ng 2 sa silid. Nang makita ni Louis si Charlotte, nanginginig ang bumalot sa kanyang gulugod. At mabilis niyang itinulak si Amber palayo bago gumapang mula sa sopa. Pagkatapos, dali-dali siyang kumuha ng unan para matakpan ang umbok sa pagitan ng kanyang mga hita. Sa mismong sandaling iyon, bumalot sa kanya ang kahihiyan hanggang sa puntong gusto na niyang ibaon ang kanyang ulo sa mga buhangin. Sino ka? Nakakunot ang noo ni Amber habang nakatingin kay Charlotte. Tinapunan siya ng matalim na tingin ni Charlotte, dahilan para tumalon ang dalaga sa takot at mabilis na tumakas pagkatapos na pinupulot ang pulang tabing sa lupa upang takpan ang sarili. Kabanata 720. Charlotte, ako. Gustong magpaliwanag ni Louis, ngunit tumutulo ang mga butil ng pawi sa kanyang pisngi mula sa kanyang noo, at siya ay hindi makapagsalita ng tamang pangungusap. Sino ang nagdala sa iyo dito? Hindi naman galit si Charlotte at kalmado ang tono niya. Pagkatapos ng kanyang tanong, sinimulan niyang bigyan ang lugar ng isang beses na tingin. Kakaiba iyon. Bakit parang pamilyar ang lugar na ito? Tungkol dyan, isisiwalat na sana ni Louis ang pangalan ni Zachary, ngunit napagtanto niyang ibig sabihin ay isa siyang masamang kaibigan. Kaya, sa halip ay sinabi niya, Charlotte, wala akong ginawa ngayon. I was holding my ground, at hindi ko pa. Alam mo. Oh, napatingin si Charlotte sa kanyang pantalon. Ang kanyang sinturon ay hindi nakabukol, ngunit ang kanyang pantalon ay nakasuot pa rin. Kaya, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsisikap kanina, ang magandang babaeng nakapula ay hindi pa nakakakuha ng kanyang paraan. Nakakaawa, huwag kang magagalit. Sumulong si Louis, at hihilahin na sana ang manggas ni Charlotte. Gayunpaman, umatras siya at iniwasan ang mga kamay nito. Huwag ako. Kung gayon, bakit ka? Napaatras si Louis, at nakaramdam ng pananakit sa kanyang walang pakialam na kilos. May iba ka nang hinawakan kanina, bulong ni Charlotte habang nakalayo sa kanya. Ako ay aalis muna, magkikita na lang tayo sa ibang araw. Charlotte. Magsasalita na sana si Louis, pero tumalikod na si Charlotte at umalis. Sa pagtingin sa kanyang umaatres na figure, naramdaman ni Louis na lumubog ang kanyang puso sa pagkabigo. At the same time, naramdaman niya na nagsisisi sa ginawa niya kanina. Maya-maya lang, pumasok ang 2 bodyguard at tahimik na umalma, Sir, huwag kang magalit. Ang reaksyon ni Miss Lindbergh ay ibig sabihin nag-aalala siya sa iyo. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Louis sa pag-asa. Yes, that's right. She's obviously jealous, dagdag pa ng ibang bodyguard. Tama, nagseselos siya. Inaalala ang reaksyon ni Charlotte kanina,
Ang saya ay pumasok sa puso ni Luis. Siguro nagseselos siya. Siguro magandang balita ito, patuloy ng bodyguard. Dati siyang umiikot sa pagitan ng pagiging masigasig at malayo noon. Ibig sabihin hindi siya sigurado sa nararamdaman niya para sa iyo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, siya ay simulang isipin ang kanyang nararamdaman para sa iyo bilang isang bagay na mahalaga. So, I guess this is. How do you say this in C Nation's language? Something is disguised. Isang blessing in disguise. Oo, iyon ang pupuntahan ko. Nang marinig ang kanilang mga katiyakan, ang mapusyaw na asul na mga mata ni Luis ay maliwanag na may pag-asa. Bigla niyang naramdaman na meron siyang nagawang makapunta sa tamang landas sa kabila ng lahat ng kanyang maling pagliko ngayon. Samantala, hindi umaalis sa lugar si Charlotte. Ilang segundo pagkatapos niyang lumabas ng kwarto, nagturo siya. Lupin, alamin kung kanino ang kwartong iyon. Naiintindihan. Agad na umalis si Lupin para gawin ito. Miss Lindbergh, aalis na ba tayo? Dapat ba akong kumuha ng maghahanda ng sasakyan? Tanong ni Morgan. Hindi. Sa pagtingin sa kanyang paligid, naramdaman ni Charlotte ang isang alon ng pamilyar na pagbomba sa kanya. Sigurado siya na kanina pa siya nandito. Magsaya tayo sa isa sa mga pribadong kwarto. Ano? Nagulat si Morgan sa sinabi niya. Sa reaksyon niya, napakunot ang noo ni Charlotte. Kaagad, ibinaba ni Morgan ang kanyang ulo at sinabi, oo, gagawin ko ito kaagad. Pagkatapos ay umalis siya upang hanapin ang manager ng Sultry Night upang makakuha ng isang pribadong silid. Pagkatapos ay dinala ni Charlotte ang natitirang 6 na bodyguard sa pampublikong lugar. Isa pang alon ng pagiging pamilyar at nataman nang tingnan niya ang mga dalagang sumasayaw sa entablado at ang mga kabataang umiindayog sa beat sa labas ng stage. Parang madalas ako dito. Sa sandaling iyon, pinikit ni Zachary, na kanina pa pinagmamasdan si Charlotte mula sa isang tagong sulok, siya din, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Nakakaramdam ba siya ng nostalgic, o talagang nawala ang kanyang mga alaala? Mr. Knock, sinabi ng manager na may sumusubok na suriin ang impormasyon ng ating silid, ulat ni Marino ng tahimik. Inutusan ko siya na huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Good job, puri ni Ben habang tinatapik ang kanyang balikat. Umalis na ba si Luis? Tanong ni Zachary. Siya lang, ang sagot ni Marino. Nasa kwarto pa ang mga gamit ko, di ba? Matapos masulyapan ang figure ni Charlotte, bigla siyang lumingon sa lugar ng pribadong silid. Oo, itinago ko ito sa safe ng kwarto mo. Mabuti,